Unahin ko lang muna yung naging decision after 19 trial days ng impeachment court sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Nakapag-decide na, presiding officer, patungkol sa sub judice. Ito ba'y hinog na ba? Medyo late na? Nahahalata na ba? At kung hindi siya a-action ay talagang makikita may pinapanigan. Lalo na yung mga trial by publicity ng mga pahayag po, Prof. Admar, no? Tama yung pagka-release ng kanyang ruling sa dahilang napakalaki ng role niyan kung paano ipapaliwanag before, after an impeachment hearing, and the summation of that. Nahihinog na yan at saka napapanahon. Opo. Yung mga pahayag ba na mga kagaya po nito? Kasi kung imo-monitor talaga natin, tapos kinote din kahapon ni Senator Chis Escudero, halos lahat yon nasa panig ng prosekusyon. Ano ang basa nyo po rito, ma'am? Dahil ba sa walang matibay na ebidensya, kaya dito na lang sila, yung resort nila, dito na lang sa mga pahayag ng mga ganito, yung paulit-ulit na unusual, yung lagi nilang ginagamit sa panghuling part ng kanilang pagtatanong, scam, at kung ano-ano pang mga pahayag sa loob at labas ng impeachment court, Prof. Well, tama, Admar, yung sinabi na malaking bagay sa mind conditioning yung ginagawa. Kasi paulit-ulit may mga salita, phrases na paulit-ulit na na-mention. Katulad na lamang sa perception management, napakahalaga ang isaturate mo yung mga different platforms na gusto nilang naratibo, i-simplify mo, no? May isa diyang congressman paulit-ulit na sinasabing may smoking gun na, at saka i-repeat. Bakit rin i-repeat? Kasi para pumasok sa kaisipan ng tao, yung tinatawag na top of mind, na scammer siya. So makikita mo yung intent nila bago ng impeachment court, sinasabi nila kung anong mangyayari. Pagkatapos ng impeachment court, uulitin na naman nila yung iba't ibang mga ginagamit, katulad ng walang official visit, walang sales invoice, fictitious alias recipients, entire cash turned over to Colonel Lachica, yung 125 liquidated in 11 days, head of agency is accountable. Yan paulit-ulit. At dyan sa paulit-ulit na yan, pasimplify na sinasabi nila guilty siya ng grave threats at may pananagutan siya dahil yung 125 million at saka yung 500 million ay dinisburse hindi according to the requirements. So, dahil sinisimplify at paulit-ulit, kaya nagkaroon ng conclusion na siya ang architect, siya ay scam, siya ang mastermind. Ganon yung kasimple, tinutumbok yung masalimuot na diskusyon sa Joint Circular 2015-1. Opo. Hindi po ba, ma'am, kapag totoo talaga ang mga aligasyon, kahit wala ka mga side comments, kahit hindi mo pa ulit-ulit, pero meron kang ebidensya, tatayo at tatayo ang aligasyon na yan, at hindi mo na kailangan mag-resort pa sa ibang mga paulit-ulit na mga term para bigyang bigat. Tama po ba, Prof? Tama yan, Admar. Napakahalaga na ebidensya ang basehan. Pag sinabi mong grave threat, sinong nag-grave threat? Sino yung hinire?
At ano ang plano? Meron ba kayong preba? May pangalan ba? May pondo bang binigay? Okay. Pagdating mo nun sa CIF, tatanungin mo, nawawala ba yung pera? Ibinulsa ba yung pera? Ginamit ba na pangundangan lamang na walang pagtikita joint circular? So, dyan sa lahat ng katanungan na yan, wala ka namang preba o evidence. Kaya yung conclusion na may smoking gun na napaulit-ulit ang isang congressman na public prosecutor, nasa prosecution side, na araw-araw sinasabi may smoking gun. Saan ang smoking gun doon? 'Di ba? Kaya lumalabas masyado ang spin, masyado ang propaganda, at ang sinasabi nila ay nare-report sa mainstream media. So kung makikita mo, talagang may paraan na ginagawa para mailabas yung kanilang gustong naratibo na wala namang ebidensya. Opo. Mula pa noong nag-umpisa yung ikalawang artikulo, itong paggamit daw, maling paggamit daw sa pondo ng bayan, lagi nang nababanggit, parang ang end noong istorya is yung paggamit ng pera sa katauhan nila Chika. 'Di ba? Nababanggit na ito mula pa noon. Pero ang ipinagtataka at mismo ang mga senador din, mga senator judge, nagtataka, alam naman natin kung ikaw ay nasa prosecution, maglalatag ka talaga ng mga ebidensya, mga pahayag, para ma-convince mo, hindi lang ang tambay, pati yung mga magde-decide, ang mga senator judge. Pero ang ipinagtataka, bakit tila ayaw ipaharap itong si Colonel La Chica, Raymond La Chica, dyan sa impeachment court. Nagbigay na rin siya ng pahayag ng kahandaan na humarap, pero may mga pahayag like kagaya dito si Joel Chua, baka raw na makagulo pa siya sa kwento, 'di ba? Sabi naman dito ni mas inclined daw siya na hindi patawag sila Chika sa bilang witness sa Duterte trial, si Jervil Luistro ang pinuno ng prosekusyon. Ano po ang basa niyo po rito, Prof? Alam mo, Admar, ang nakakatawa, nung nagkaroon ng hearing sa House, sinabi nila matibay ang kanilang impeachment charges. No? At yan ay kinuha pa ang transcript ng public order. No? So, pinuo nila yung naratibo nila dun sa second filing. Sabi nila, matibay ang aming evidence. Ako lamang ay nagtataka, bakit ang kinukuha nilang mga witnesses ay yung, ano ang tawag dun sa witness ng kalaban? Hostile. Oh, yan. Bakit hostile ang inuuna nila? Kung matibay ang kanilang preba at evidence-based, hindi ka kukuha ng hostile. Kukuha ka ayon dun sa kanilang ebidensya. Lumalabas, napakahina ng impeachment charges. At least dun sa Article 4 na ginawa nilang una at itong Article 1 na CIF. Napakahina kasi lahat hostile witnesses. Ngayon, yung kanilang kinumbida na 3 sundalo, hindi nila in-explain kung sino yung 3 yan. Ang aking pakiwari, yan ay ang mga handlers ng operation ni Colonel La Chica. Ang nakakatawa, yung isa na retirido na general, hindi nila alam na retirido at hindi nila alam ang address. So ano sila? Witnesses? So, babalik ulit tayo doon. Kung matibay
ang kaso ninyo sa impeachment, hindi ka kukuha ng hostile witness to prove the points you allege in the impeachment charge. Common sense lang yun. Kukunin ko, si Madriaga, di ba witness ninyo? Di ba? Yung lahat na present sa House, kukunin ko. Ngayon kukuha ka ng karamihan hostile witnesses at dalawa na tayo. Si Acosta. Gina Opo. Acosta, si Lemuel Ortonio. Tapos yung isang hostile witness nila, si Attorney Lopez, abay hindi na nila kinuha. So ano ito? Hindi ba ang tawag dyan, fishing expedition? You want Opo. you want to prove your cases via the hostile witnesses? Why? Opo. Dahil mahina ang kanilang kaso. Opo. Tsaka ang napapansin din ng ating mga kababayan, sila na yung tinitira itong mga hostile witness. Tapos ang end story, sila chika nandoon. Paano ba? Halimbawa, paano ginastos? Sabi nila na hindi po ako, wala po akong alam doon kasi sila chika yung nagagastos ng confidential. Sinasabi lang na confidential yung nature nito, hindi basta-basta, security na pag-usapan. Yet ayaw nilang ipaharap yung mismong taong yon na yun ang sinasabi ngang nag-implement ng pera at sinabi naman nila ng dalawang hostile witness na siya po yung pinagkatiwalaan ng pera. Nag-disburse si Acosta, alam ni Ortonio, alam din ng pangalawang pangulo, nandun kay La Chica. Kung ang tanong is, ginamit ba ito? Bakit ganito, ganyan? Pero ang panay na sinisiraan ngayon, ito pong dalawang kawawang mga hostile witness na meron na yatang konklusyon yung ilan sa mga senator judge na may kasalanan ng nagawa. Prof, kahit na hindi pa nga natatapos itong trial na ito at hindi pa nga naririnig yung sa side ng ng depensa, Professor. Ano Tama yan, no? Tama yan. Pasasalansan mo ng mga kung ano-ano batikos na palabas tanong ng mga senator judges. Makikita mo na hindi nila fully understood kung ano ang setup sa OBP or talagang ayaw nilang intindihin. Alam mo, ang isang prinsipyo na alam ng lahat ng politiko at lahat ng ungkulan sa gobyerno ay yung prinsipyo ng need to know. Hindi mo lahat sinasabi kung ano lang yung tungkulin, yun lang ang gagawin mo. Kay Miss Gina Acosta, klarado doon. Ang sabi niya, disbursement, naglalabas ng pera. Nakakatawa nga ito, may nagtanong pa kailan mo nalaman i-cash? Ang sabi niya, kung hindi ko i-cash, paano ko maibibigay? So si Gina Acosta is a perfect response to senator judges who are stupid. Okay? Dahil simple lang ang katungkulan niya. Pero tinatanong siya ng tinatanong ng mga bagay-bagay na wala sa katungkulan niya. Ganon din si ASEC Lemuel Ortonio. Oo, Deputy Chief of Staff siya, pero hindi ibig sabihin kung Deputy Chief of Staff ka, alam mo lahat. Diba? So yung prinsipyo ng need to know o compartmentalized decision making, alam yan ng lahat na pumasok sa politika o nagtrabaho sa gobyerno. Kasi sa decision making process, iilan lang talaga ang nag-i-input sa decision maker. May kanya-kanya tayong role. Pag you go beyond that, you are going beyond your pay grade. So hindi ko maintindihan dun sa ibang mga senador
na nagko-conclude na ang tatanga, ang bobobo ng mga witness o yung sinasabing loyalist ka kasi. Those are uncalled for remarks coming from senator judges. But they have said that, and to a certain degree, naging maluang si presiding officer. Ngayon, tingnan natin, susunod ba yung mga yan? Kasi kaya hindi nakikita ng taong bayan yung talagang facts at saka law dahil naguguluhan na ng spin at propaganda. So, balik lang ho tayo dun sa ano ba ang sinabi, ano ang kanyang role. No? At ang isang bagay ko pang gustong i-emphasize, yung joint circular ay isang guideline. Hindi siya batas. Kaya nga ang challenge ko sa mga senador, abay, isa batas niyo yung joint circular nang klumaro ang paggamit sa confidential and intelligence fund. Kasi hanggat hindi yan nagiging batas, subject to interpretation. At wala yung penal clause. So hindi ko maintindihan bakit ganun na lamang ang paghanap nila ng violation sa isang guideline na kailangan lamang sundin para lang makita na liquidate ba ng maayos. Hindi ko sinasabing na liquidate ng maayos. Lumalabas sa presentasyon, may mga problema procedurally. Pero in terms of binulsa ba ang pera? Hindi. May assassin ba? May kontrata ba? Wala. Bakit yung mga witnesses na magpapatibay sana yung konteksto pat ganon ang desisyon ni Vice Presidente, ayaw nilang tawagin. Una, ililista, Attorney Lopez, biglang babawiin. Si Attorney Lopez ang makapagbibigay ng konteksto sa outburst ni Vice Presidente. Si Colonel La Chica ang makakapagbigay ng evidence. Yung pera ba, binulsa o nakarating? Bakit may alias? At again, I'm warning the senator judges, once you pierce the veil of confidentiality, the whole national security structure will shake. Kasi gawin yung modelo si Vice Presidente na alsin na natin ang alias that goes against the national security tenet on using aliases. So medyo problematic itong pinapasukan ng prosecution. Opo, at ganito kalalim ang pinaghugutan ng pangalawang Pangulo, bakit nailabas niya itong pahayag niya kahapon. Pero yun na nga, no? Ang kanyang naging pahayag. Dito tayo sa pinaka-last part kasi nagbigay ng komento ang Palasyo dito. Sabi niya rito ni VP Sara, mga kababayan, lubog na ang bansa sa baha at kahirapan. Pero tila walang mananagot dahil ang impeachment, ang paghatian, ang 2027 budget at ang paghahanda kung papaano baliin ang konstitusyon para manatili sa pwesto ang prioridad ng administrasyon at lahat ng kaalyado nito. So may malaking role ang niluluto na budget for 2027 dito sa impeachment, Prof. Paano natin may paliwanag ito sa ating mga kababayan? Alam mo yung budget, makikita mo may mga bagay-bagay dyan na nakakagulat. No? Yung pantay-pantay na alokasyon ng pondo sa region, as if naman pantay-pantay ang pangangailangan ng mga regions. Yung local support budget na bibigyan ngayon ng mas malaking atensyon kisa sa budget ng
mga kongresista, no? Hindi rin natin alam ang criteria diyan. Oo, sumasang-ayon ako na dapat lagyan at ituloy ang infrastructure budget dahil nakita naman natin yung recklessness ng Mahiya Kayo campaign resulted in a uplift of the economy of the country in the first and second quarters, no? Ang sabi nila, they will increase the activities on the infrastructure front. Alam naman natin na ang third and fourth quarter ay typhoon season. So hindi ko maintindihan kung nasaan ang common sense ng mga tao sa Malacanang na itataas mo, i-ramp up mo ang infra, tag-ulan. So babalik tayo dun sa asa na ba tayo sa flood control. Alam mo, hindi yan makakalimutan at maiiwan ng taong bayan dahil tayo ang naaapektuhan. Hanggat may tubig ang isang munisipyo, ang isang barangay, cargo de konsensya ng Marcos administration. Dahil nawala yung pondo. Bakit nawala yung pondo? Walang nakakasuhan. Kasi iba yung experience, nakita, naramdaman sa sinabing move forward na tayo. Wag na yan. Nasa ombudsman na. Hindi ho. Kasi gusto namin malaman saan nagamit ang aming taxes. So, ang 2027 budget rin, Admar, is a campaign budget. Okay? Maaga ang pasok ng kampanya dahil ang filing ng COC ay sa September 2027. That means you are left with 8 months of 2027, which is part of your 2027 budget. So, kailangan nating mas matinding bantayan ang 2027 NEP dahil ngayon pa lamang sa hearing sa House, nakikita natin may mga problema pa rin. May mga insertions pa rin sa NEP level pa lang. So, kailangan nating matuto dun sa lessons ng 2026 na kailangan matapos ang flood control mess para hindi nila maulit sa 2027. Opo, pero ang sagot naman dito ng Malacanang, lubog ng bansa sa baha at ang example daw doon ay ang Davao City. Davao City na naman po ang nasisisi po dito. And idagdag na rin natin, meron pong pahayag si Ombudsman Remulla na epicenter daw ng flood control ang Davao City. At kung mapapansin natin ngayon, ma'am, yung sa leptospirosis na cases, dami na po dito sa Metro Manila. Sabi nga ni Dr. Edsel Salvaña, yung iba pa, severe na nagdurugo daw yung mga lungs at kung ano-ano pa. Bakit wala tayong naririnig doon sa Davao? So, saan ba ang mas malala ang baha ngayon? Kanina, nag-topic nga ako nga ang mga fast lanes daw nila for leptospirosis, Metro Manila at ibang mga lugar dito sa Luzon. Wala tayong naririnig sa Davao. Yet, Davao na naman ang sinisisi dito, epicenter daw sa flood control, pero may isang cabinet secretary na nagpahayag na ang Davao naman ang economic center of Mindanao. Ano pong mga pahayag niyo po dito, Prof? Alam mo, Admar, paganda yan ha. 3 ang binanggit mo. Ang tao sa Malacanang, ang Ombudsman at si Secretary Frederico. Lahat pinupunto nung dalawa na ang Davao City ang epicenter. Pero si Secretary Frederick Go sinabi na ang Davao Peninsula ang magli-lead ng increase sa GDP growth ng
Pilipinas. In fact, ang word niya ginamit, Mindanao Surge. If you look at the statistics, totoo yung sinasabi ni Secretary Go. Ang Mindanao, pag tiningnan mo ang GDP, pag tiningnan mo ang purchase power, pag tiningnan mo ang inflation, may growth sa Mindanao. No? Sabi nga niya, Davao Peninsula. Pero kung titingnan mo ang economic history ng Davao Peninsula, Davao City is the icon in that peninsula. So, siguro dapat mag-usap-usap ang gobyerno. Ginagamit nyo ang Davao to promote the Philippines. Ginagamit nyo ang Mindanao to highlight growth in the Philippines. And yet, at the same breath, you have Malacanang, whose default answer in every press briefing is sisihin ang Davao City. And you have now an ombudsman who, makes claims and assertions without showing evidence. No? Parang yan yung kay Speaker Martin Romualdez. Pagkadami ng evidence, hanggang ngayon, investigation pa rin. So, two sides of a coin, known as the Lady of Justice. One blaming everything bad in Davao, and another saying that the way for the country to increase development goals and meet its projections is through Mindanao and Davao. So, hindi ko alam kung titingnan ko lang ang datos, mas pakikinggan ko si Secretary Frederick Go. Dahil yung presentation niya before the Chamber of Businessmen were all data-driven. Walang spin, walang conjecture, walang propaganda. Whereas, yung taong nagsasalita na gamit ang seal ng Malacanang ay parati na lamang Davao ang sisisihin. Complete with colored documents. Yun naman kay Ombudsman, hindi ko maintindihan kung paano ang Davao ang epicenter. Itong huling 4 na taon, may mga congressmen dyan hindi naman nakatanggap ng kanilang pork barrel. If you are referring to the years of the former president, then it should make the ombudsman prepare and file cases instead of making announcements left and right. And you're just dragging everyone down. Opo, bilang political strategist, ma'am, itong ganitong klase, kasi nakita na natin ito dati pa, yung ginagawa nilang paninira sa mga Duterte, pero ang nangyayari sa mga survey, sa mga rating, hindi naman, kung may pagbabawas, hindi man significant, pero mataas pa rin sila, kumbaga, kung ikukumpara sa kanila, hindi naman sila pumogi, hindi naman sila gumanda, pero yet tuloy-tuloy na ganito pa rin yung klase ng kanilang strategiya. At kung ito yung kanilang strategiya for 2028 na masira ng mga Duterte, epektibo po ba ito? Well, ang sagot dyan, hindi. Kasi all surveys, whatever methodology, whatever question framing, ang lumalabas, much approved, much trusted pa rin si Vice Presidente. Hindi siya nasa negative territory. No? Ang judgment sa Marcos cabinet is also low. So kung titingnan mo sa surveys alone, dapat marunong silang magbasa ng numero. Okay? Marami namang survey firms. So mamili sila kung sino doon yung paniniwalaan nila. Pero dati, nung eleksyon ng 2022, lahat siyang pinaniwalaan nila.
Okay. Pagdating ngayon sa on the ground, meron kayong mga tauhan, pwede kayong mag-utos ng inyong mga tauhan, at tingnan nyo nga, ba't punta ng punta ang members of diplomatic corps sa Davao? Merong ano sa Davao? Bakit lahat pumupunta sa Davao? Bakit ang mga negosyante, tambuhaling negosyante, naghahanap ng prospectus nila sa Davao? Pangatlo, tingnan nila ang data. Pwede nila tawagan ng PSA, Philippine Statistics Association, authority rather. At pwede nilang tingnan, ano ba ang datos ng Davao? Ano ba na ang datos ng Mindanao? Ang daming paraan para i-check, pero ang daming dahilan para sisihin ang mga Duterte lamang. Opo. Siguro bilang panghuli na lang, mensahe nyo sa ating mga kababayang nagmamasid sa mga ganap ngayon sa ating bansa, Prof. Sa ating mga kababayan at mga nakikinig at nanonood sa SMNI, patuloy po tayong manood, makinig dito sa SMNI dahil ito katotohanan lamang. Okay? Patuloy ho tayong magkaroon ng critical mind pag nakikinig sa mga balita at nanonood at tumitingin sa social media. Tingnan po natin, alam po nyo, matalino. Lahat kayo matalino. Dahil kaya nyo i-google, kaya nyo i-check. Ano ba ang ibig sabihin ng smoking gun? Ano ba ang ibig sabihin ng mga terminologies na sinasabi nitong si Malutikia? Huwag po kayong maniwala sa senador na bastos. At huwag na huwag kayong maniwala sa senador na ang kaya lamang pipiin ay ordinaryong tao, pero yung depensahan ka tayo dahil dyan sa flood control ay hindi niya kayang gawin. At sa huli ho siguro, mamili na ho tayo. Ayun, nakikita natin sila kung paano gumagalaw, nagsasalita. Gumawa na kayo ng listahan ng maaga. Dahil sa 2028, ang mahalaga ho, yung nakatulong sa atin, baha, presyo ng commodities, presyo ng elektrisidad, peace and order. Lagay niyo ho yan. At sa dulo, tanungin niyo, kailangan ba ng bagong mukha? Kailangan ba ng bagong pangalan? Kayo ho ang huhusgan nun.